Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman po kayo? And sana ay magkaroon po kayo ng magandang araw. Ako po si Coach Oli at ito po ang ating magiging balita ngayon. Impeachment inaantay na ni BP Sara. Nako, yari kayo. Duwagkom, asan na ang impeachment? Number 2, ICC takot kay PRRD. O yun. Pangatlo, BBM isasabay ang impeachment kay BP Sara. Yan ang dapat. Oh, isabay na ang impeachment mo, BBM. Panglima, matindi ito Ay pang-apat, Caloocan. Ayaw, di umano, sa aso. Ano, pinagbabawal na ang aso dyan sa Caloocan? Mamaya po, pag-usapan natin. Panglima, Maynila, ginagawang basurahan. Ayan, yan po ang ating magiging topic for today. At sana po, bago tayo magsimula, paalala lang po, huwag niyo pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. And doon sa mga hindi ko pa po subscriber, naku, wag po kayo makakalimut Subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. Ayan, yan. So, yung mga hindi subscriber, subscribe na po bago tayo magsimula. Okay po? So, agad-agad, simulan na natin itong balitaan, ating mga argumento, ating mga komentaryo sa mga current events ngayon. Siyempre, dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, PTV4, government sponsored. Sila pa nagbalita. But anyway, ito, impeachment, inaantay na ni VP Sara. Vice President Sara Duterte bukas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. Ilang kongresista naman may agam-agam kung matatalakay ito sa kasalukuyang kongreso. Si Melales Mora sa sentro ng balita. Naniniwala ang ilang kongresista na maaaring maharap sa patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte at iba pang opisyal ng Office of the Vice President at Ayan, tinan mo kanilang build up. Naniniwala ang mga kongresista na patong-patong ang magiging kaso ni BP Sara. Asan na? 'Di ba? Puro kayo dakdak Asan na? Alam mo itong mga ito, huwag niyo pong kakalimutan, spin po nila ito. Spin. Pinapaikot-ikot lang nila ito. Ito po ang kanilang PR. Ito po ang gusto nilang lumabas sa taong bayan. Patong-patong. Ang kaso ni BP Sara, napakadami. Ang dapat na talaga ma-impeach si BP Sara, yaan ang pinapalabas sa media. Yaan po ang dakdak nila. Pero sa katunayan, asan ang kaso? Ang tagal naming inaantay. Yang impeachment, sabi nyo, this week, asan na? Walang gustong pumirma. Di ba? Etong mga to, sinungaling. Niloloko talaga nito ang mga taong bayan. Yan ang spin nila Yan ang gusto nilang propaganda. Pasamain lang si BP Sara. Kaya nga asan Alam mo, kung ako huwag ka magagalit sa aking BP Sara. Pero kung ako tatanungin, ako'y naniniwala inosente si BP Sara. Pero, kung ako masusunod, gusto ko hamunin ng taong bayan, sige na, i-impeach nyo na si BP Sara. Dahil naniniwala ako, hindi yan magtatagumpay, lalong-lalo na sa Senado. Yan ang paniwala ko, hindi yan magtatagumpay. Nananakot lang yan, nagbabluff lang yan. Asa ng impeachment? Di nagmumukha kayong katawa-tawa. Nagmumukha kayong tanga. Masakit, di ba? Ang tagal yung binild up yan. Binakbakan nyo ng binakbakan. Sa media, sa hearing ang mga Duterte. Sinasabi nyo, impeachable ang kanilang mga ginawa. Asa ng impeachment? Puro kayo salita, kulang kayo sa gawa. Asan? Diba? Isang nako. Baka magalit kasi mga tao dito sa aking manunood Sige, asa na?
Amunin natin, labas nyo impeachment. Di ba? Naduwag na kayo? Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ng Vice Presidente. Yan ay kung mapatutunayan ang mga irregularidad na natukoy sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng mga nasabing opisina. Sa pagdinig ng komite kahapon, Ang dami niyong sinabi ko. Ako kay BP Sara, sasagot ko rito. Inaantay ko yung kaso. Asan na yung kaso? Ako si BP Sara, asan na yung impeachment? Go! Wala pala kayong mga yagbuls eh. Di ba? Asan? Ang bottom line dito, asan? Huwag na nating paikot-ikutin. Ang dami nyo pang sinasabi. inilatag na ng mga kongresista ang mga nakikita nilang posibleng krimen na nangyari sa OVP Ang dami nyo pang nilatag na krimen. Asan ang demanda? Hello? at DepEd. Ilan lamang dyan ang plunder, falsification, technical malversation, Ayan na bribery sila. at perjury. Asan? Sige. Magdadadakdak ka na naman. I dare you. Sampahan mo ng kaso si BP Sara. Remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use. O, hindi sampahan mo ng kaso. Tapos. Alam mo kasi bakit nakakainis? Puro sila dakdak ng ganyan eh. Kasi sa kaso, naniniwala ako, makakasagot si BP Sara. Dito, babarahin ka lang. Sa impeachment, makakasagot si BP Sara. Dito, babarahin ka lang. Tingnan mo ito, tumanda na eh, hindi hanggang ngayon. Puro kayo salita. Asa na? Hindi kasuhan nyo. Or benefit. Kapag hinanap sa iyo kung Isa nasaan ka yung pa. funds or saan napunta Mainit ang ulo mo, Consoli. Hindi. Nagsasabi lang. Bati kami ng mga yan. Bati tayo, bati. Pero pakiusap. Pakiusap. Sampahan mo nyo ng kaso si BP Sara. And then shut your mouth. Sampahan nyo na ng impeachment si BP Sara. Pakiusap. Ako na nakikiusap. Sige na, please. And then shut your mouth. Kasi dakdak kayo ng dakdak para kayo, at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Sa ngayon, may sasagot nga siya eh. Sa korte eh. Sa impeachment eh. Asan? dalawang impeachment complaints na rin nakabinbin sa Kamara laban sa Meron dalaw nakabinbin. Alam mo, palusot nila dito? Meron na daw dalawa nakabinbin na impeachment. Inaantay lang daw yung pangatlo. Baka mamaya bukas makalawa may pang-apat. Next week, 5 na. 6, 7, 8, 9, 10. Huwag tayong maglokohan. This is not about yung sustansya ng kaso. It's not about the substance of the case. This is about numbers. Ang impeachment po, numbers, political game po yan. Kasi pinapaliwanag naman ni BP Sara eh. Ang dami naman may confidential funds. Hindi nyo pinapakinggan. Si BP Sara lang binabanatan nyo. Kaya it's very obvious, it's not about the substance. Dahil ayaw nyo lang. Ngayon, hindi kayo, sabihin ninyo, hindi kayo makakuha ng numero. Kaya hindi nyo maisampa. Pinapalusot nyo pa, may pangatlo. Naku, dadami yan ng dadami. Kahit paramihin nyo yan. Kung wala kayong numero, wala din. Tama or tama-tama. Kung may numero kayo, kahit isa lang yan, ang yayabang nyo pa. Sigurado nagsisigaw pa yan sila Paduano. O, di ba? Wag nga kaming lokohin ninyo. Vice Presidente, bunsod na rin ang mga naungkat na issue sa mga pagdinig. Pero ang ilang mambabatas tuda kung uusad pa ito ngayong taon, lalo pat pag-aaralan din daw muna nila ang mga nilalaman ng mga reklamo. Naks. Well, let's see. Kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint. But Nakoy!
Di daw pa nila nababasa yung complaint. Baka sabihin nyo, inaantay nyo basbas ng bossing yung si Martin. Ginagago nyo naman ang taong bayan. Right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. O, merong ground. Ay, asan ang kaso? Ito lagi niya sinasabi ko, may ground, may ground. Meron talaga. Ba't di nyo kasuhan? Puro kay dakdak. Abogado ka pa ba? Hindi, paikot-ikot ka. Hindi mo tumbukin. Ano? Ano man tumbok na ito? Kaso at impeachment. Ba't wala? Anong klase ito? But ang concern ko talaga is yung time. Sa Balik natin ang concern nila, time. Okay, ito sasabihin ko kung bakit kalokohan yan. Ha? Kalokohan yan! Time. Pwe! Alam mo yung time, ginagamit lang nila yung mga yan para hindi sila magmukhang tanga. Palusot nila yan eh. Palusot. Bakit? Kasi hindi sila makakuha ng numero. Siyempre ay sasabihin kulang sa time. Hindi rin magsasucceed. Yaan ang exit nila. Para masalba nila yung mukha nilang mapapahiya. Yan ang katotohanan yan. Mapapahiya sila dito. Kasi wala yung, it's not about the time. Alam nyo kung bakit? Kung merong pipirmang 106 na kongresista, hindi na yan dadaan sa Congress. Diretso na yan sa Senate. Di may time. Di ba? Ginagago nyo Pilipino eh. Ang sabihin ninyo, hindi nyo makuha yung 106 na votes. Sasabihin ng mga bashers, hindi pa nga nila nababasa. Sus! Naniniwala kayo hindi nila nababasa, sinend na nga daw ni Castro sa kanila. At saka wala, sinasabi ko wala yan sa basahan. Ang tinitingnan lang nila, meron ba silang numerong pipirma? Bakit? Yung pag-iimbestiga kay PRRD may kwenta ba? Wala, pwe. Yung pag-iimbestiga nila diyan kay Sara, may kwenta ba? Ang dami may confidential funds, bakit si Sara lang iniimbestigahan? Di ba wala ring kwenta? Pero bakit meron kayong power na imbestigahan sila? Kasi may numero kayo. May power kayo diyan sa Kamara na ipatawag si BP Sara. Tama ba na ipinakulong nyo si Attorney Lopez? Dadalhin nyo pa sa Women's Correctional? Tama ba yon? Mali. Illegal pa nga yun eh. Pero bakit nagawa ninyo? Gusto ninyong gawin. Kasi may numero kayo. Kaya hindi nyo magawa yung impeachment, wala yan sa substance. Wala yan sa content nung reklamo. Hindi ninyo makuha. Pinapalusot lang ninyo dahil magmumukhang tanga yung mga pagmumukha ninyo. Di ba? Shortcut na nga yan eh. Diretso sa Senate yan. Wala nang review. Wala. Ang tanong. Sige, tanongin ko kayo. Tanongin kita. May pumirma na? Wala kayong makuhang pipirma, no? Ginagago nyo Pilipino eh. Time. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na welcome sa kanya ang mga impeachment complaint at mas okay na rin ito sa kanya. Inaantay na nga ni BP Sara. Maawa naman kayo kay BP Sara. Pinagdiinan ninyo si BP Sara. Maawa kay BP Sara. Di ipa-impeach nyo na nang makasagot siya. Kasuhan nyo nang makasagot siya. Tapos ngayon, hindi nyo papa-impeach. Tapos ngayon, hindi nyo kakasuhan. Anong gagawin ninyo? Bakbakan nyo na naman sa media. Birahin nyo sa media. Imbita rito na hindi siya pwedeng sumagot. Ano yun siya? Titirahin siya niyo. Press con kayo. Ayun ang gusto nyo, hindi sumasagot yung kalaban. Ang gusto nyo, parang kumbaga sa suntukan, tinalian nyo yung kalaban, tapos sinamon yung suntukan. Nung nakawala, di. Masama ang suntukan. Ganon. Ganon na style ninyo eh. Siya lang daw ang dawit dito at hindi nakasama ang kanyang mga kawani.
Melalas mo Ito, puntahan natin. ICC naman. No. Asa na ang ICC? Pakinggan nyo eh. Ito rin, nagbago rin ng tono ito eh. Katapang-tapang eh. Ngayon, di mapresenta. Sige. Ang ICC natakot kay PRRD, no? Iba na tono nyo rin sa ICC. Iba na tono nyo sa impeachment. Iba na, hindi, tuloy nyo asa ng ICC. Papasukin nyo. Pasok! It's more than me. But if I was to decide kung ako, siguro it would be proper na to really go back to the ICC. Ako lang naman po to. Sige, balik tayo sa ICC. Papasukin nyo nauna. Ano sinabi ni PRRD? Kaya kita mo, umurong tong mga ito. Kung papapasukin ng ICC, sige, sabi ni PRRD, sana nga bukas na, wag na magtagal. Until now, wala pa yung ICC. Brad! Nga! Pasok ICC, duwag kayo? Takot kayo kay PRRD? Well, mas malaki po yung saklaw, meron kang bigger range of accountability. Kasi nga, kahapon nag-celebrate tayo ng International Human Rights. So, wala naman po ako nakikita na rason kung bakit hindi. Kasi kung wala ka namang problema with your courts, with your local, okay lang. But again, we are a founding member. So, Okay nga. Di sige. Di ba, ang dami mong daldal. Akala ko ba yung Brad mo si Trillanes pinatawag nyo pa dyan sa hearing? Sinisigaw-sigaw pa din yan, yung ICC. Asa na yung ICC? Sabi nyo, papasok na. Puro kayo dakdak for me personally, sa akin lang po to hindi po to thought ng buong House of Representatives. Wala kaming pake. I don't see any issue or if we decide na we would go back or be a member again at the ICC. Sir, kasi ang lagi nila sinasabi, parang sinusuko daw natin yung sovereignty natin. Sige, papasukin nyo na. Hindi naman ganun yun. Ano lang yun, that's a very political answer for me. Pero again, hindi naman po, korte naman po yan So, meron pong mga proseso yan, may pinagdadaanan. Hindi naman po basta-bastang, Asa na? pag may problemang ganito, ICC na. Hindi naman. Pasok! Asa na? Isa ka pa! We really have to look at the grounds also. I mean, what is the reason, dito ba? The pros and cons. Kasi kung titignan mo, ang US, hindi naman sila member ng ICC, di ba? And yet, they're there. They're a democratic country. So, tignan din ho natin, ano ba ang may mapapakinabangan ba tayo kung Hindi na, wag nang tingnan, papasukin na. Hindi, alam mo kasi, bakit ako ganito? Ang hilig kasi nila ganyan. Pati si Boying ganyan announce sa media, pauwi na si Tebes, mahuhuli na si Bantag, yan until now. Wala pa rin. Si Trillanes, kinandong ninyo, papapasukin ng ICC. Makabayan Black. Sabi nga nila, pinapasok nyo na ang komunista. Sabi ni Greco, sila pa ang nagsampa ng impeachment. Sabi ni Greco yan Belica. Until now, wala. Para tayong tinatakot nito Para kang tinututukan. Para kang hinahamon. Ayaw namang ituloy. Yun sa akin Kaya nga kung gusto nyong papasukin ng ICC, papasukin nyo na. Kung ayaw nyong papasukin, shut your mouth. Kung gusto nyo ng impeachment, i-impeach nyo na. Kung ayaw nyo ituloy, shut your mouth. Puro paninira kasi yung ginagawa nyo sa taong bayan. ICC tayo? Ano naman ang cons kung wala tayo sa ICC? Magiging Pilipino tayo. Ang layo, ano yung coach? Basta. Siguro baka dalala ng galit. Hindi kasi baka yung iba, salita ng salita, hindi naman pala Pilipino. Diba? Hindi ikaw sinasabihan ko. Bugso ng damdamin, kaya nakakapag-desisyon tayo. We really have to make a decision on our own, di ba? Tapos as individually. Kasi it doesn't mean to say kung majority, lahat na kami sa Kongreso isang ayon. You really have to ask everybody. Siguro, idaan siguro sa botohan. Di ba, botohan tayo, 310 congressman. Anong gusto niyo, ICC tayo o hindi? No, di magbotohan kayo. Ba't di kayo magbotohan? Di ba?
Tama siya eh. Magbotohan kayo, congressman, 300 kayo. Botohan kayo, 300 plus, 300, ano sa ata, 303 o basta. Mga ganun, 304. Magbotohan kayo. Alam mo kasi ang totoo niyan. Ako naniniwala hindi naman kasi bobo tong mga to. Nagbobobobobohan lang. Matatalino yan eh. At alam nila, wag na tayong maglokohan. Alam nila, malakas pa rin ang Duterte. Na-survey nila yan. Nakita nila yan. Mahal ng taong bayan. Alam nyo kayo mga manonood, dinig nila ang sigaw ninyo sa social media. Akala nyo hindi kayo nadidinig. Pero maalingaw-ngaw yan. Otherwise, kung yung sigaw ninyo sa social media ay hindi nila dinig, kinasuhan na yan si BP Sara, inimpeach na yan si BP Sara, andito na ang ICC, malamang martial law na tayo. Kita mo hindi sila mahagalaw. Why? I don't think they are stupid. Posibleng nagbobobobobohan. Kita nila eh. Pambihira, ang lakas na ng birada natin sa mga Duterte. Lintik na yan. Hindi pa rin sinusuka ng Pilipino, tayo pa rin ang sinusuka. Alam nila yan. Kaya hindi nila matuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko, it's either papasukin nyo yung gusto nyong gawin, or else, kung ayaw ninyo, hindi nyo itutuloy ang impeachment, ang kaso, ang ICC, shut up! Besides, the President already said, walang ICC. What does it tell you? Paano namang hindi tayo majority? Paano namang hindi tayo pro-administration ng Congress kung susuwayin natin sinasabi ng mama sa itaas? Niwala ka dyan, no? Next tayo, eto. Oh. Ito, isa pang rason bakit hindi nila papasok. Alam nyo kung bakit hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment? Bakit? Isisigaw ng taong bayan, isabay ang impeachment kay BBM. Isa lang ang maglatag ng reklamong impeachment kay BBM. Baligtad to si BBM. Tingnan natin to. Oh, eto. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa Pinakamalaking gastusin sa confidential funds ang presidente. Ilang kay Sara? 125 million yung kina-question nila. Kay BBM, ilan? at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos 4.56. ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses 2.25 sa confidential expenses ni BBM. Billion. 2.25 billion. Ang kine-question kay Sara, 125 million. As in M, 125 million ang confidential funds na tinatanong nila kay BP Sara. Kay BBM, 2.25 billion. Billion. B. As in bangag. Billion po. at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Ang Bukod pa yun, may iba pa intelligence. Ang total niya nasa 4.5 billion. Capital B. As in bangag. Billion, hindi million. Hindi million na as in Marcos. Billion as in bangag. confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies, habang ang intelligence funds ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ayan, tingnan nyo. Ito, ayan, Kaya isa rin yan sa hindi nila matuloy-tuloy yung impeachment dahil makakasagot si BP Sara doon. At pag sinabi niya, bakit si BBM eto confidential funds? Tandaan nyo, may intel yan si BP Sara. May intel din yan si PRRD, dating presidente yan. Alam nila more or less ang ginagastos ang confi funds ni
Marcos. At kung sakali may magreklamo, may magsampang impeachment, kahit isa, diyan sa Kamara, dahil sa mga sasabihin ni BP Sara patungkol kay BBM. Kasi doon, pwede na magsalita si BP Sara. Hindi na siya parang dyan sa Quadcom na pag siya may sasabihin iba, babarahin siya. Dito malaya siya makakapagsalita. Ibubulgar niya to si Marcos. Pati confidential funds nito. Kaya posible, isabay ang impeachment or magkasunod. Paano kung sinampa nilang impeachment kay BP Sara at hindi nagtagumpay? Tapos inex. Hindi ko lang nga alam kung pwedeng sabay eh. Pero inex yung kay Marcos. Posible yan. Delikado sila dyan. Delikado si Marcos dyan. Bakit? Tandaan ninyo, magpapalit ang Kamara. Mag-i-election sa 2025. At pag talagang nagalit ang Pilipino dyan sa mga Quadcom na yan, yung mga congressman na yan, na walang tindig, pag napalitan yan, makakakuha ng pirma yan. At pag naisampa impeachment dito kay Marcos, tapos na siya. Tapos si Marcos. Yan ang isang kinakatakutan nila yan dyan. Kasi imposibleng walang multo rin to si Marcos. Kung sinasabi nilang may multo dyan si Mary Grace Piatos na yan na 125 million lang, eto pa, 2.25 billion. Huwag nga tayo maglokohan, derechahan na tayo. Kaya kita mo, takot silang tanungin yan. Hindi nga nire-report ng media masyado yan eh. Ngayon na lang. Diba? Delikado. May kalalagyan dito si Marcos. At hindi malayo na baka mamaya ang i-impeach pa si Marcos, hindi si BP Sara. Kaya takot na rin silang gumalaw. Naalala nyo? Pumunta yung 200 plus na congressmen sa Malacanang after magsabi na magrarally ang INC. Tapos noon, tahimik na impeachment. Pinainit nila. Tapos ngayon wala. Wala na, di ba? Asan yung mga pumirma? Asan? Wala. Di natakot kayo. O, next tayo. O, ito, may iba naman tayo ng usapin, ha? O, ito. Caloocan. Ayaw sa aso. Ay, ayaw sa aso. Ayaw sa tahol ng tahol. O, ito ha. O, Caloocan City, Boses ng Bayan, Mayor 2025 elections. So, ito yung survey. Ha? O, si Malapitan, 78%. Si Trillanes, 15%. Ito yun ha. May exposure pa. Hindi si Malapitan. Walang exposure. Doon lang sa Caloocan. Ito may exposure. Tinahulan nito si Pulong. Tapos ngayon niya lang, recently, pina-attend pa ng Quadcom. Ginawa pang hero ito. Binakbakan si PRRD. Ngayon, 15%. Sige, Trillanes, ngayon ka magsisigaw. Di ba anong sigaw mo, papasok na ICC? Ang tagal naman. Puro kadakdakasan ng ICC. Ha? Isipin mo, mayor na lang, dati kang senador. Ngayon, mayor na lang, 15% ka pa. Alam mo kung bakit? Naloko lang nito taong bayan eh. Paano to eh? Di ba? Pagiba-giba pa ng ano dyan sa Oakwood. Oh? Di ba? Pakudit-akudita pa. Kala mo katapang. Ano nangyari sa'yo ngayon? Anong tingin sa'yo ng taong bayan? Aso. Asong tahol lang ng tahol. Ang dami mo ngang nilalabas na video dyan sa Caloocan, hindi ka man lang pagkaguluhan. Ilagay mo dyan si Isko, pag di pinagkaguluhan yan. Ikaw, ha? 15%? Dyan ako naniniwala, aayaw ng Caloocan sa asong tahol lang ng tahol. Yung tahol na walang kagat. Again, tanungin kita,
Ang dami mong sinigaw, ICC, papasok na. Asaan ang ICC? Kung hindi ka lang puro dakdak, papasukin mo na ICC. Diba? Binanat-banatan mo si PRRD, ngayon dinimanda ka? Oh, dapat idiin ito eh. Dapat idemanda ito. Nilabag nito yung bank secrecy law. Oh, di ba? Puro to fake news. Hindi naman niya kayang patunayan. Sino maniniwala sa iyo na totoo yun? Ito nga ang ICC harapan, in-announce mo sa buong Pilipinas. Until now, wala. Sinong Pilipino ang maniniwala sa taong katulad mo? Buang na lang. Ayan, patunay. Buang na lang yung vlogger na maniniwala sa'yo. Buang na lang yung Pilipino maniniwala sa'yo. Diba? Siba ka dyan sa Caloocan. Mukha kang tanga. Ito naman, tingnan natin. Ha? Maynila, ginagawa ng basurahan. Tingnan mo naman ang itsura niya, no? Lacuna. Galaw-galaw naman. Pambira, napunta ka lang sa kanlungan. Sa kanlungan napunta ka lang dyan sa partido ni Tamba eh. Ganyan na rin ang asa. Paano ka mananalo sa Maynila? Ano, dadaanin mo sa ayuda, Lacuna? Nagkalat ang mga basura sa kalsada ng Divisoria sa Maynila. Ang linis dati ng Divisoria, nilinis ni Isko yan. Galing po mga yan sa night market doon itong weekend. Nasakop na rin ang ilang lanes sa kalsada sa dami ng mga basura. Nilinis naman na ng mga tauhan ng Manila Department of Public Services ang kalsada. Ayan, isipin mo yan, ha? Kapuso, wala. Paano? What do you expect, Lacuna? Ganyan ang ginawa mo sa Maynila. Iniwan ka lang saglit ni Isko dyan sa Maynila. Kung tumuloy-tuloy si Isko, hindi ka mananalo eh. Huwag tayo, para kasi Marcos. Kung si Sara tumuloy ng presidente, hindi mananalo yan si Marcos. Ikaw ganyan din. Pasalamat ka nga kay Isko dahil hindi siya tumuloy na mayor dyan. Kung tumuloy siyang mayor dyan, sa kangkungan ka pupulutin. Buti na nga lang, hindi na nag-mayor si Yorme Isko eh. Kasi vice mayor niya to si Lacuna. Lumabas, ang kalat pala nito si Lacuna. Di ba? Nakita natin kung paano siya mag-handle. Nadadala lang siya ni Isko. Sa totoo lang. Iboboto ba to ng taong bayan kung hindi dahil kay Isko? Kaya to nanalo dahil kay Isko. Pero hindi natin alam, madungis pala to si Lacuna. Nadadala lang talaga ni Isko. Tingnan mo, how do you expect na manalo ka, ganyan ang ginawa mo sa Maynila? Di gagayahin mo si bossing mo, si Tamba, ayuda rito, ayuda dito, ayuda dito, ayuda dito. Pero kita mo, wala rin. Tumataas ba ang ratings ni Tamba? Hindi rin. Kung dadaanin mo sa ayuda, parehas kayo ng kalalagyan ng boss mo. Kalat. Dugyot mo pala. Oh. Ayan, para dun sa mga hindi ko pa po subscriber, nagpapaalala tayo, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Nang sa ganun, lagi nyo ako makasama araw-araw sa ating mga balitaan. I-like nyo rin po itong video na ito. At meron po ang Banateros sa programa sa SMNI, ang mainstream media na hindi takot sa mga abusado. Banateros, Monday to Friday, 8 p.m. Thank you po. Subscribe para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.